Midlife crisis disclaimer. Our views and opinions expressed here in our discussions are entirely our own and belonging solely to us and do not reflect the views and opinions of our current employers, organizations that we belong to, or even our respective families. Thank you. Good morning, good evening from Manila to New York and back. I'm Ted. I'm Raquel. Checo. Matthew. Welcome once again to our Season 3, Episode 3. Wow. Yes, and of course, very fresh pa in 2026. Yes. Yes, Happy New Year, everyone. Happy New Year, Happy New Year. Happy New Year pa din. Ayan. And ano ba yung mga masasarap na nangyari after the holiday season, after all the feasts, of course. Tumaas ang cholesterol. Yes. Lumusog. Yes. And of course, no, after nung mga lahat ng mga feasting and I mean feasts, not feasting. Parang iba yun. Feasts. Oo nga. Feast pala, feast. Okay. After some feast. At tumaba tayo, the best way to do is to burn those parang unwanted love handles, calories that we have gained over the holidays. At isa sa mga ginagawa is exercise, pero isang mabisa din dyan would be to walk, and wala nang pinakamasarap pang maglakad when we are traveling, though, which is very timely. Correct. Kasi palapit na rin ang Yes. summer. Yes. Yes. No? So, and it's very timely because that's our topic for today. No? So, Yes. Na matagal na nating naka-line up. matagal na ito naka-line up. Last Hindi na year pa. magkakaroon. Yes, and siguro no, if there's anything also that we encounter as, part of midlife, yun yung mas nadadalas din yung travel. It depends, no? It depends where, Pero ang pinakamaganda kasi dito is yung when you're meeting yourself and asking yourself kung magta-travel ka or not. I think yung iba ang tanong nga nila, sabi nga ni Checo kanina when we were, talking about the topic or the title for the topic. Pili ka, backpack or back pain. Ayan. And dito, we're going to talk more about Back pain. Kasi midlife eh. Back pain na. Hopefully not. Siguro, Lower back. or bakla. Pwede din. Pero hopefully we can talk about, how travel has been a crucial part of growing up. And, yung may mga, when we talk about travel, it's not just about commute, no? Baka mamaya iniisip natin commute eh. We're talking about destination, vacation, travel, talagang Yes. exploration. And as I mentioned, nagiging part na to ng buhay natin. And most of the time, when we talk about midlife, ito din yung napag-uusapan na, uy, nakapunta ka na ba sa ganito? Hindi pa, gusto ko yan puntahan. And let's talk more about that. And that is, maybe we can start off talking about nung mga bata ba tayo up to when we have grown up. Meron ba tayong mga dream destinations? And have we had parang amongst those dream destinations, meron na ba tayo doon mga napuntahan na? And ano yung mga feeling natin nung una natin silang napuntahan? At meron din ba doon na dream destinations natin na ilang beses na rin natin napuntahan? Siguro, I wanna start off by, like for example, and we were talking about this, no, mga sisters, we were talking about this even prior doing our recording for today. It's more about, ano ba yung gustong puntahan? And isa sa... Add ka na ba sa GC? Oo, na-travel. Oh, di ba may ganun Travel, 2020. Bali, 2026, mga ganyan. Magugulat ka na lang, kasama ka na sa GC. Ganyan. yung mga Taipei 2027, Japan 2027, mga gano'n. Biglang may nakikreate na lang na ano. Pero, when I was younger, yun na nga, when I was younger, and I hope you guys can also share yung mga dream destination places nyo, no? Like, for example, for me, it was, when I was younger, and hindi pa ako talaga kumikita masyado, for me, it was just a dream na makasakay nga ng eroplano eh. Correct.
Yung gano'n, no? Na parang hindi ko alam. Kasi, alam ko, madali lang sumakay ng bus, tricycle, jeep, ganyan, taxi. Pero when we talk about plane tickets na, then it's a totally different story. And most of the time, the travel, whether locally or international, mas lalo international, pero locally, it also involves some airfare. So, ako, ang isa sa mga gusto ko lang mapuntahan nun was Boracay, bilang number 1 beach pa rin naman siya sa buong mundo. Oo, World pati class during kasi. that time. Ilang taon ka na ba? Pero diba, diba kasi yung Boracay, Mahal talaga dati. wala pa tayo nung, nung elementary ba, alam nyo na yung Boracay? Hindi. Nakarating lang ako doon, Hindi pa. nagtatrabaho na ako. Hindi High pa, school. diba? High school, actually. Oo. High school. Pero mahal ang airfare. Okay. Oo. When we talk about airfare, During when we that were time. younger, it was really made just for parang Mayaman ka above na. average living. Oo, tama. Tama. Na hindi pwede yun sa mga regular lang na tao. And now, when you travel, you can see na ang travel ngayon, bultuhan di ba? Kaya siguro yung nung time ng kabataan mo, Stephen, na yung pangarap mo na makasakay lang ng eroplano is ano na siya, di ba? Parang somehow dream destination. Yun yung mindset during that time. Yung pagkakaiba naman natin, siguro ang swerte ko lang kasi yung bunso kong kapatid, travel buddy ko talaga siya. Mm. So, as early as yung isang airline na nag-open na parang yun yung naging cue, naalala ko na kapag out of the country kami na ang airfare namin 700 pesos. Back and forth na yun Pero Grabe. kasi yun yung time na parang nagpo-promote sila. Talagang ginawa nilang affordable ang pag-travel sa mga Pilipino. Kaya siguro nung time na yon, habang si Stephen ay makasakay ng eroplano, Nakasakay ka na. pero ang mindset ko noon Which is is good. Nauna na siya. para yung mga countries na kailangan ng visa is nakapunta ka na doon sa hindi kailangan ng visa. So parang factor yon during that Factor. time na mas madali kang maaprubahan kapag kayong may visa country yung pupuntahan. Kasi parang yun yung naalala ko before na puntahan mo yung mga Asian countries na walang And we'll get there later. Yes. Pero, like for example, ako nga, gano'n, Boracay yung isa sa mga dream destination. Ikaw, when you were younger, nakatingin na ako doon sa mga visa countries because visa doon countries sa na ang gusto mo talaga. dahil Advanced doon to eh, sa no? International flights na dahil doon sa naging Elementary ka pa lang yan. nakapag-banding kami ni Honey. Hindi, parang college na. College. na. Pero nung bata ka, ano yung dream destination mo? Parang hindi nga Yung pumasok elementary sa tayo, isip. ganun. Parang Enchanted Kingdom, makarating ka ng Enchanted Ayun, Kingdom. di ba ganun tayo ganong- nag-umpisa Ganun kasimple. lang. Oo, kasimple. kung ganong level ng pangarap. Yun yung Oo, yun kasi yung parang mapuntahan mo Enchanted Kingdom. Yun yung kanina na, yung bata tayo. Kaya ako nabanggit yung Boracay kasi hindi ko talaga matandaan. Nung elementary ako, wala akong naririnig na Boracay. Ako hindi. Lately ko lang siya narinig nung, di ba, medyo pa college na tayo. Oo. Di ba, yun, dun ko siya lang Parang narinig siguro mga eh. first to second year na nagtatrabaho tayo. Oo, ganyan. yun, Yun, mga actually, ako ganyan. Patapos na nagtatrabaho tayo. Yung tapos na gano'n. Kaya yung naalala ko, yung tanong ni Stephen kanina, kung ang dream destination ko nung bata ako, bumalik ako dun sa, nakatingin ako sa aeroplano, pero syempre naririnig ko sa mga kamag-anakan, nagpunta ng Laguna, nagpunta ng Batangas, di ba? Tapos meron ako narinig, ang sinabi, Ilocos. So ngayon, ako naman, tanong ako, ano yung Ilocos? Ano yun? Anong meron? Oo. Tapos, tsaka ko lang natutunan na nandun din yung Ilocos Norte, Ilocos Sur, nung nasa elementary ako, social studies. Kaya ako nagka-interest. So, ang dream destination ko, alam ko sa sarili ko, nung bata ako, ang dream destination ko nung elementary ako, Ilocos. When sa kanila yun? When Mano. When Mano. Oo, When sa kanila Ito yun. ba yun? Ilocos ba yun? Oo, when. Ilocano. Alam ko Ikaw, lang. Checo. Oo, Saan ikaw, ang gusto mo ba? Parang ito yung di naman sa pagkabata eh. Ano ka ba? Ilan ka na ka ba? Hindi. Matured ka na kagad. Uy, medyo sa akin yun yung parang hindi ako dumaan sa pagkabata. Kasi, Tari, ayungkot. Sorry. Offense siya. open ako. Hindi kasi, siguro lang hindi naman kami galing sa well-off family, right? So, parang yung travel talaga, hindi siya sumagi sa Luxury na siya. amin. Oo, parang ganyan. Ayayapanig ka ng Ang pinaka malapit lang, pinaka malayo ko lang napuntahan is Pangasinan.
Tapos parang within the family, parang wala rin kaming ganun mga conversation o naririnig. Yung Boracay nga, narinig ko nga lang siya, parang nagtrabaho na ako and nakarating din ako na nagtatrabaho na ako. So now, parang it's very difficult for me to answer what's my dream destination. With all honesty, wala akong top of mind na maisip. Nung bata. Nung bata ako. Pero Pero ngayon, now? very clear na sa akin saan ko gusto magpunta. Of course, syempre, siguro sa kanya, kung siya, nung bandang college siya, meron siya mga visa mindset na pag gusto niyang puntahan na country, parang gano'n. Ako ngayon pa lang. Yeah. Siguro parang late bloomer. Mm-mm. Parang gano'n. Pero yung, kung ako tatanungin, dream destination ko siguro Japan. Parang Japan, ganyan. Kasi gusto ko makita ng snow. Right, Parang right. gano'n. Actually, speaking of snow, ako kasi ngayon, and I wanna connect this, no, nung bata ako gusto kong makapunta. And it was during around high school kasi may mga kamag-anak nga ako na parang, syempre yung diba, mga may may nakakaangat mga sa buhay na abroad, kamag-anak, di ba? Tapos biglang magkukwento sila na parang, wow, Boracay is so nice. Parang, kailangan yata maging OFW ako. Para makarating Para ka. makarating ako ng Boracay. Hindi, that's True, my mentality. And oh. andyan yung ano kasi, magkano kaya yun? And yung sinasabi kasi ni Raquel kanina na 700 pesos na airfare, siguro maliit lang sa atin tingnan ng 700 ngayon. But before, 700 is still 700 and Yes, it malaki still siya. had value Malaki back siya. then. Pero siguro, gusto ko lang i-connect, no? Now that I'm a little older than I was before, wiser. I mean. Little talaga. Oh, a little, Okay. yeah. Siguro around 24 lang naman ako ngayon. But, at siguro ang nagbago lang, pero gusto ko pa rin i-connect. Ang dream destination ko ngayon, isa sa gusto ko madagdag talaga is Maldives. Gusto ko yung makapunta. Okay. And why is it connected dun sa bata ako? Kasi gusto ko mapunta yung Boracay eh. Tapos gusto ko lang makita na, ano ba pinagmamalaki ng Maldives at gaano ba ito kalayo sa Boracay kung iniirog? Kasi hanggang ngayon, I've been to Boracay multiple times over. Kasi in love ako sa lugar na yon. I really love the place. The fine sand and everything. Pero at the same time, to check ko kasi very specific Japan. Ako naman siguro kung meron akong second dream destination, anywhere with snow. Kasi sa Pilipinas, yun lang ang wala. Parang yun lang yung gusto ko ma-experience na, anong pakiramdam ng -0, Doc Mac? Yun yung, I think that's the only difference when I was dreaming my dream vacation when I was younger and now that I can, pay for it and whatever, or at least having that mentality. Pati siguro nung growing up days natin is wala namang internet during that time. Pag nag-research ka, pupunta ka pa sa Marikina Library bago mo So, kumbaga, yung perspective natin, medyo nakakahon tayo doon sa Kwento Marikina na mga kakilala, Yes. kamag-anak, Ayan, di ba, kamag-anakan. lumabas din sa inyo Kwento na ng yung mag-anak. yung kamag-anak mo na galing sa ganito, Na sa Matthew rin, nakakaangat sa gano'n. buhay. Yes, Importante oo. kasi talaga yung nakakaangat sa buhay. Yes, Hindi basta kamag-anak mo lang na nagkwento. Tama. Oo. Kasi yung sa amin, kami, di ba, lumaki rin kami yung family namin. Alam niyo naman na kami magpipinsan sa school natin ng high school. Bawat level may pinsan ako. So, pwede kami mag-reunion. Lumaki kami na may package na papadala every summer. Mag-expect kami. Tapos, US, syempre, ganyan. Tapos, yung mga states. So, nagkaroon na ako ng education about sa US territory, yung mga ganyan. Tapos, alam ko yung lasa ng tsokolate. Na pag tumikim ako ng tsokolate sa Philippines, parang hindi ko gusto. Ay, local. Kasi, local talaga yun. Di ba? Taas na yung standard. Oo, kasi sanay kami dun sa chocolate from US sa padala. So, dun namin galing US. Tapos, kinukwentuhan kami ng tungkol sa ano meron sa US. Pero, nung nag-uusap tayo, parang, na-realize ko ngayon, narinig siya maganda, pero hindi ako na-excite na para pumunta doon. Right. Parang Okay. hindi ako Right. excited Makes na sense. Yeah. naging dream destination ko siya. Kasi pag tinanong ako, nung bata ako, US okay, pero hindi ko siya dream destination. Right. Until now, nang pagta-travel ko, isa pa rin ang nare-realize ko, bago ko malimot, sabi ko na rin na, parang ayoko talaga mag-OFW. Yun na-realize ko. Ako din Tuwing naman. magta-travel ako, na parang darating ako sa point na gusto ko Uuwi na rin ako. umuwi at uuwi ako. pa rin ako. Home is still home. Oh yes, na hindi ako mag-OFW. Nababanggit niyo kanina, Japan, Maldives. Ikaw, Raquel, ano yung dream destination mo? Siguro yung mas gusto ko ngayon sa Europe. Maganda. Kala ko Uranus. Sa yung pinaka-recent sigurong napuntahan ko, kung tatanungin ako ngayon, sa Spain. Ang lakas maka-Pilipino, pero
Pero kumbaga Is it a parang romantic place? yes, It is a romantic romantic place. Oo. Tapos, yung ano niya, yung panahon niya. The Hindi- klima is yes, perfect. Yes, yes. So, kumbaga parang Pilipinas siya on a higher, super higher Kasi level. parang 4 seasons din ba sila? Oo. Di ba may winter sila, may fall sila, right? Kasi di ba, dahil na sakop tayo ng mga Kastila, so somehow may mga Familiarity. Yes, similarity. pero parang bang kung iyon city ng Philippines. Parang ganon. So sobrang nasa probinsya tayo. Parang ganon siya. Probinsya-probinsyang level. Yes. Pero ang ganda talaga. So yun yung yun yung dream vacation na destination sa time ngayon. Sa European, Italy, ganyan. Ako din, for O, ngayon, di ba? Vatican. Vatican. Oo. Yun ang dream destination ko pa until ngayon. Kahit dati, Vatican. Gusto kong makarating sa Vatican. Gusto kong ma-experience makita yung mga old churches, tapos yung kung anong meron doon. Kasi tuwing makakarinig ako ng kwento, iba daw ang pakiramdam pag nakapunta ka ng Vatican. Parang, Pakwento ka sa kanya. Diba? Hindi pa ako nakarating doon. Di ba? Ano yun? Marian pilgrimage yung kailangan doon pag Vatican ayun. yung pupuntahan. So, yun yung gusto ko. Pero pag-usapan natin, puro international. Kayo ba, meron kayong dream destination na local? Local. Ako meron pala. Batanes. Yan. Ganda doon. Di pa ako nakakapunta doon. I haven't been to Batanes. Siguro kung dream, no? Kung siguro yun. Pero kasi, aside from having a dream, meron akong, pwede bang in love na place? Okay, sige. Iloilo. Love ka kasi. Sige. Maganda din doon, actually. Love ko kasi yung Iloilo. O, dream love na lang. I love Okay na ba? Para lang maipasok yung gusto mo. bilang Pisces ka. Sige. O sige, ano na yung dream love mo? Ay, dream destination pala. Iloilo Gulo pa mo rin daw. Iloilo. Hindi, Batanes nga, kung kunwari we're talking about Pero, if I see myself, aside from living here, Oo. kung gusto ko Iloilo, pero since we're talking about yung parang vacation, dream destination, I want to visit Batanes and like taste the New Zealand of the Philippines there, di ba? Yun. Siguro ako, na lang, yung favorite place. Na yung babalik-balikan na hindi ako mapapagod. Boracay pa rin. Nakakapagod. Yun yung nakakapagod. Yeah. Yun yung ko. Kasi Baguio nakakapagod eh. Ako talaga doon. Dalakan. lakad ng lakad. Paglakad ng lakad, ayaw mo. Pero Ayoko. bakit sa bagay, kahit nasa Boracay ka naman, ayaw mo rin maglalakad. Ayoko din. Nalakad ka dun Pero kasi ang masarap sa Boracay, pag umapa ka, Sa you're walking on bagay. clouds. Parang I feel like I'm walking okay. on loose powder foundation. Yung mga ganun. Ganun ka-fine yun saan. Ako naman sa local, somewhere in Mindanao, mga tawi-tawi. Zamboanga. Yan, sa Buanga. Okay. Oo, yung mga manood ka, mga Vinta. Mga Yan, ganun, yan, diba? yan. Yun yung dream destination ko. Kasi maganda ang Mindanao eh. Hindi lang siya na-explore kasi takot ang tao. Yeah. Di ba may Yes, ganun oo. tayong ngayon eh. Pero maganda ang Mindanao. Yeah. And I guess, ang isa sa maganda sa nabanggit mo, no, Doc Matt, is yung idea kasi na para siyang hindi ganun ka-explored nga na Correct. place, no? Yes. Pero they have the one of the most beautiful islands also. Tsaka Colorful. food. And the culture. Food. And the religion also. So parang it's like exploring a totally different cultural background. Parang medyo na hindi natin nakasanayan, no? And that's a very good point, yeah. Maganda yun. Pero, ang sarap mangarap, di ba? Ang sarap magpunta. Ang sarap na nandito ka, pero yung isip mo nandun ang na. sarap i-recall ng mga Nung mga napuntahan mo, masarap i-recall. At masarap din namang magplano ahead of time. And speaking of plano, thank you so much, Doc. That's the, what are the things that we should consider? Siguro, no, as part of the considerations na, natin, ano ba yung mga ginagawa natin on top of, the planning and syempre, when you're planning, you are also somewhat looking into dun sa mga, ano ba yung mga possible challenges na pwede rin ma-face. And so, let's talk about, and we were able to identify like three major parang pillars of the things that we can consider. Let's start off with the biggest factor, which is one is budget. Yes. No? So, ano ba yung mga dapat pagplanuhan dyan sa budget? Next is being in the midlife stage of our lives, no? Availability. And
there are a lot of things that we have to consider when it comes to availability and finally seasonality of things. So, who would like to share yung Ako mga siguro, ganun? Yeah. ako ang start siguro kasi Ang bilis hindi siguro kasi sa apat sa atin, Tatawa sa lima si kung kasama si Julie. Ako lang kasi yung meron somehow family. Di ba? First, family, parang ganyan. So, in terms of planning, of course, syempre, kami dalawa mag-asawa. Pero, mostly, in terms of planning, parang ako lahat eh. Parang ganyan. So, budget pa lang. So, number one, yung pala kinoconsider ko. So, family of 5 kami. Pero, of course, nandyan yung kasama namin sa bahay. So, pati yung anak niya. So, parang 7 na agad yon. Parang ganyan. So, iisipin mo is, kunyari, Boracay. Parang ganyan. So, meron kaming ganyang napuntahan dala sa as family. So, isipin ko, paano yung magiging budget kapag 7 kami? So, from the hotel, di ba? Tapos yung Food you're going to eat there. food, ano yung mga activities that you Right. need to consider. So, I need to, of course, set yung target budget, no, for that. And the availability, of course, syempre, I have to consider yung nag-aaral yung mga anak ko. Bakasyon ba ng mga bata? Bakasyon ba dapat? O kung bakasyon ba is I will also have to create by excuse letter kasi baka may mamimiss. So, yung mga ganon. So, it's really not about the schedule. But of course, i-consider mo yung marami pang factors in terms of availability. Right. Parang Like, for ganon. example, therapy sessions. And, Correct. diba? Yung mga Schooling ganun. kasi, ang dami namin. Trabaho din namin. So, yun yung mga kailangan namin i-consider. So, medyo nakakapagod na gawin. Pero kapag nangyari naman, medyo masaya naman. Eh. Of course, lalo pag may mga pictures kang babalikan. Parang ganun. So, And yun. Ang siguro isang maganda kasing factor dito is yun nga, yung memories na may iwanan. Pero let's talk about more of that later, no? Pero when it comes to ano rin kasi, di ba? So you mentioned you have budget, you have the availability. Tapos we also have the seasonality. Kasi minsan, importante to yung mga piso fair sometimes. Nilagay natin yung seasonality sa dulo kasi hindi naman siya ganun ka-considered. Pero if you're going to think about it, it impacts the overall planning also. Like, when you plan for a summer vacation, isa sa mga natutunan ko, hard way, was you cannot plan a summer vacation at the exact summer season ng kasi bansa. mahal. Like, kasi ang mahal. Yes, number one. Ang unang-una mong kalaban dyan, pag nag-book ka ng airfare, ng tickets, at ikaw ay within the next 2 weeks ng flight, ang mahal na, ang hirap na kumuha. Pero subukan mo 2 months, 3 months, 6 months ahead, halos libre mo na makukuha yung flight, even the hotel, kasi ang laki pa nung A lot diferensya. cheaper. Basta wag mo lang din i-tsempo na fiesta doon sa lugar na yon kasi seasonality pa rin yun, di ba? oo. Siguro ako, yung ko lang, talagang number 1 factor yung budget. Yes. Ngayon tuloy, nare-recall ko noon during that time na bakit ba kami nakakapag-travel. Totoo yun. Ang mga piece of fare, napupunta siya sa sobrang init doon sa country na yun. Kaya pala mababa yung presyo. Yung walang gusto pala pumunta sa bansa na yun. Pero, siguro maganda lang yung sa mindset natin. Yung travel, parang never ko siyang naisip na gastos. Right. Yan. Isa So, maganda parang yun. mas experience. Yeah. Actually, more on experience yung naging Kaya, yung na-realize ko lang din ngayon, yung mga challenges na yan. Ang number 1 laging nagtitrigger sa amin is, i-book mo kasi promo fare. Without considerations, yung summer ba dyan? Gusto mo ba yung klima during that time pag nagpunta ka? Available ba yung lahat? Kasi, usually, ang promo fare, maswerte na kung 6 months after yung travel period mo dyan. Usually, kapag ka-promo fare is, kaya siguro yun yung nakakatuwa, na parang tinitake opportunity namin, kasi nga, dahil sa budget na challenge is, ma-resolve mo muna tong budget. Pero yung travel period mo is after 1 year pa. Kasi ganun yung mga promo fare after 1 year. So, siguro naman, yung timeline na yun, is enough time na mag-ipon ka, mag-research ka about doon sa. Kaya siguro yun yung ko ngayon na parang siguro yun muna yung una mong i-resolve pero dapat
again, yung mindset mo agad is yung gusto mong mag-travel. Yeah. Gusto mong may ma-achieve na more than na may visa country na pupuntahan mo. Yun lang yung objective mo kaya ka pupunta dito sa country na to. And parang ang isip namin nun, parang nating tulos, matuloy or hindi, mura lang naman yung airfare. I can forgo. Yes, This is yes. money I can lose. Yes, pero ang number one ano ko na-realize na, kasi nung nag-share si Checo, parang nasa sa atin yung mindsetting natin. Kasi pag inisip mo na kaagad yung gastos, yung ganito, yung kumbaga, kapag kayong na-ship pala yung mindset mo na, kaya gusto kong mag-travel is dahil ganito, yung may mas level up ka pang gustong ma-achieve, parang matuloy or hindi, ano mo yan, i-book mo, arang ganon. When the purpose is bigger than the means, Yes, right? yes. So, parang, totoo naman na yung budget talaga is kailangan paghandaan. Pero hindi kasi siya matutuloy kung hindi mo step 1, which is i-book mo na. Parang ganyan. Right. Di ba nga may mga memes nga ngayon sa na parang nagulat na lang ako si walang pera, ako si magre-resign. Pero nakabook ako na travel. Hanggang next year. Mga Yan. So, Sabi nga talaga daw, book now, worry later. May tanong ako doon sa promo fair. Kasi yun din yung misconception ng lahat, lalo na sa mga ka-sisters. Pag sinabi bang piso fair, piso siya. hindi talaga. Ayun. hindi naman kasi Correct. talaga. Yun yung ine-explain ko din sa lahat. Kasi may mga ganyang mentality since we're talking about, diba, budget. Yun yung pinag-uusapan natin. Ang sa akin naman, ang lagi kong ginagawa, I see to it to myself na every year meron akong travel. Isang local at tsaka isang sa labas, kung may ganun. Taray naman So, pala ni Doc ang Matt. inaano ko talaga siya, kasi, parang yung kay Raquel din, ang mentality ko naman, it's not about the money. Maiipon mo siya eh. Ang technique ko naman, pag magbubook ako ng local or kung ano man ang ibubook ko, okay ako na i-book ko siya 6 months prior. Ganun ako Basta, masusito it na aantayin ko na lang yung travel time ko next year. So, nag-aantay na lang ako. So, yung panahon na pag-aantay, yun yung panahon na nakakapag-ipon na ako. Right. Tapos, ang isa pang tip na ko, kasi ito, lagi namin ito pinagtatalunan din ni ka-sister Nympha, na mahilig kasi ako sa promo tour. Right. Lalo na paglabas, di ba? Pag magpo-promo package. Kasi nakikita ko yung sulit sa promo tour. Ako, nandun yung mata ko. Versus DIY ba yan? Yes, versus DIY. Kasi sa promo tour, wala na ako. Naka-itinerary naman siya. Worry Kung free ka na. diba? Parang Naka-program na, kumbaga. Yung mga pupuntahan. Ang downside lang niya, syempre, limited yung time. Right. Yes. Pero sa akin naman, paano ba ako mag-suspend ba ako dyan ng 6 hours sa isang lugar? Hindi ko naman kailangan ganun katagal. Right. So, okay na ako na, sige, makapunta ako, ikot-ikot ako, 1 hour, 2 hours, pwede na ako doon. So, nakikita ko siya sa ganun. Yung budget din ng oras, mahalaga din sa akin. Pero at least, pag nagpunta ako sa isang lugar, masasabi ko na, yes, napuntahan ko yung tourist spot na yan. Right. Kasi sa DIY, di ba, hindi mo mapupuntahan ng lahat ng destination. Kasi syempre, isipin mo yung paano yung transpo. Right. Di ba, yung transportation. Pero sa tour package, I'm not promoting any agency or what. Ang tour package kasi, naka-program siya na itong itinerary. Tapos, hatid sundo ka. Right. At Yung safe convenient. ka. Right. Yun yung yung safety. Lalong-lalo na Nasa pag foreign, diba, ano ka nasa pa. foreign country ka or kung kahit dito sa local, yung safety ba na baka mamaya iba yung masakyan mo o kaya lokohin or kung ano man. So, doon ko siya nakikita. So, sa akin, mas okay ako sa tour package Right. kasi meron nang naka-program, may nakaset. Tapos, convenient Right. para sa akin, lalong-lalo na yung safety. Right. Yun, Right. importante kasi sa akin ang Siguro, safety. if there's one thing, gusto sana kitang ihuli, Doc Matt, no? Pero para kadikit na sana ng Doc Matt talks at saka realizations. Pero, sa akin kasi, it's a good thing that you mentioned that, no? And, I guess, sa akin, after hearing your, ako din kasi coming from a big family, di ba, yung mga pamangkin ko na sa akin, ang hirap magplano, not to mention na, aside from the immediate family, nanay, si mama, si papa, mga kapatid ko, mga pamangkin. pamangkin ko, aside from that, ang dami naming hayop.
Ako din. Oo. Diba? So, hindi ka basta iwan. pwedeng mawala Yes. at walang Totoo. magpapakain sa aso, walang tubig or whatever. At lahat yun intindihan. Si Checo, one time, Oo, kailangan yung dalawang ipaampun yung pusa. pusa niya. Dahil, aalis kaming pamilya, kailangan may mag-ampun muna. Pwede ba dyan apartments muna sa inyo sa bahay nyo? And it's fine. And those are the things that we consider. And siguro, isa naman din na gusto ko rin mag-comment was yung DIY versus a tour package. Yes. I think it also depends on how big the vacation is. Like for example, At saka ano, how adventurous yung characteristic mo at as saka yung personality mo. kung gaano kayo kadami sa pagta-travel. Yes. Kasi talagang, yung kay Doc Matt, maaaring ano sa kanya yan, applicable. Dahil kung mag-travel naman yan, mag-isa siya or dalawa sila o basta yun. Pero kapag ka big group, sorry na. So, kasi kapag ka big group ka, talagang mas face to face talaga. mas advisable yung DIY. Correct. Oo. Kasi yung budget wise, yung availability and kumbaga maseset ninyo kung ano yung gusto ninyo. Andun pa rin yun. ako dun So, sa part. depending depende. Yes. Hindi Sa siya tour package, fits remember? all. Yes. It I doesn't, meet new friends. yes. Yes. Pero Yeah. yun na nga. Kasi it still depends no how adventurous you are. Yes, There are people tama. na parang Kasi strike anywhere. Oo. Na parang, hindi, gusto ko, I don't want to be bound by a schedule. I don't want to be Correct. bound by any organized event. Gusto ko, kapag bigla ako may gustong kainan ng karinderya, I can eat there. Gusto ko kapag Yes. ganito. Pero there are also things na convenience about tour packages would be, one is, if you're really unfamiliar with the place. Yes. Second is, so safety, not only that, baka mamaya kasi mas malaki talaga yung matitipid mo kapag Correct. tour package versus tama. maligaw-ligaw Tama. ka, ganito. Totoo. True. Ang isang magandang punto rin na sinabi ni Raquel is how big is the traveling party. Yes. Kasi lalo na, maliban doon sa how big, sino-sino ba yung magta-travel? You have senior at home. Yes. Ako din, ganun din. So I have to consider, gaano ba kayang lakarin kahaba ni mama to? Kakayanin niya ba maglakad to? Pero proven, mas magaling pang maglakad si mama kaysa sa akin. Kasi mas tamad pala ako. So, kinukonsider ko pala sa paglalakad sarili ko. Pero, those are the things na good to plan for Yes. so that we can also avoid yung mga challenges na to. No? Pero, again, the bigger question that we all have is, so, why do we still travel? Why do we still have that urge to have that dream vacation, Despite yung mga challenges. achieve that, despite the hassle, despite the unavailability of people, despite the lack of budget. Di ba to that point, True. di ba binanggit niya na, ipapangutang ko yan, makapasyal lang ako. Let's say, dream ko talaga makapunta sa Egypt eh. Gusto ko makita ang Pyramid of Giza eh. Di ba? Na pagdating mo pala doon, yung pala yung, and some people naman din are very at awe. Di ba? Depende kung gaano mo ka gustong mapuntahan yung isang lugar eh, di ba? So, kaya nga di ba minsan, amoy pa lang nung hangin nung lugar na yun. Yes. Ito ba yung pinunta ko? Oh my goodness, I really love it. Correct. Alam mo na ano ko yung ipangutang. Against ako doon. Oo. Sorry. Pero talagang, kasi may mga ako nakakilala na, bakit kagagastos kung hindi mo naman afford? So, tapos travel, di ba, may mas importante kang dapat pagkagastosan sa bahay compared sa traveling. So, siguro, kung kaya mo mag-ipon, tsaka ka mag-travel. Pero, yun yung lagi ko rin sinasabi kahit sa mga students na dapat may prioritization tayo. Hindi, kung priority mo mag-travel, see to it na yung mga needs mo talaga, okay tayo dyan. Kesa mangutang. Di ba, culture kasi ng Filipinos, lalo na kunyari mga fiesta. Di ba, ipamangutang para makapaghanda. Tapos, nangutang ka, wala naman talaga, hindi naman kaya. Right. Pero ako naman ang magiging tagapagtanggol ng mga pasaway na kapwa natin Pilipino. Ano natin kita Doon ako sa dyan. utang. Ano natin kita dyan. Kasi parang, yung katulad nung nabanggit ko kanina, ang mindset ko, hindi expense to eh. Right. Yan. Right. So, It's siguro, an experience, Oo. not an expense. Ite-take, ano ko rin yun. Kontra ko rin din si Doc Matt. Maganda doon. nga yun Pero eh. good thing na talaga na parang
pagplanuhan Ideal. mo. Yes. Ideal ang meron kang budget. Yes. Ideal na meron ka nung financial stability when you do this. Ideal yun. Pero it should not be a stopper for you to experience life. Yes. Sa lahat naman, parang Oo naman. within terms doon sa kapag usapin na budget, nag-iiba-iba yan. Yung depending sa perspective natin. At saka basta bayaran mo lang yung utang mo. Ganun. Pupunta ka sa Kasi nangutang tapos hindi pa tinakbuhan. nababayaran. Tapos ang masama nun, yung inutangan mo, nakita yung post mo na nasa Hong Kong ka. Tapos hindi ka pa naman. bayad. Masasabi mo, Siguro yun yung walang-wala. pinagagaling. Oo, yun yung pinanggagalingan Yun yung ko. pinanggagalingan Oo. pala Yun ni mali Doc yun. Matt. Yun mali. Kasi nga, di ba, Yun. yung inutangan mo, hindi nga pumupunta sa ganung lugar. Oo. Tapos Tapos ikaw, ikaw pumunta para pumunta. Eh sana, Ang hirap- ginastos ko na lang. Kasi ang yun. hirap-hirap. para ang dami pa utang ni Doc Matt. Ay, Oo. dami hugot eh. Pero yun nga, siguro yung realization ko, yung dito sa part ng pagta-travel is, wag natin siyang isipin na gastos. Right. Totoo. Kasi sa totoo lang, it's an investment. Right. On a personal perspective, mas lalawak yung mo. Mas lalawak yung perspective mo sa bagay-bagay. Yes. So, and rin siya, part din ng development ng isang individual. Kasi nakikita mo, halimbawa, parang nung yung first time kong napunta ng Japan, tuwan-tuwa ako kasi, sabi ko, Diyos ko, parang yung parang bang yung mga sobrang advanced ng technology. Pag napunta ka ng Europe, yung doon sa mga station ng tren na hindi elbow to elbow yung Walang So, pila. Yes. Correct. Kaya ako naman nasabi na ang travel is investment mo para sa sarili Right. mo. Learnings Lalo na- din, nagbabago na Totoo. yung standards mo. Dati kasi kung nandito ka Yes. lang, ang basis mo lang, Pilipinas. Local. Oo. Kaya akala mo mataas na yung standards mo. Pero looking back then, speaking of travel, nung time na, I think, parang 1990s yata, yung unang-unang na-expose si tatay ko sa US. Right. Kaya ganun siya, kahit at his age, innovative ang mindset niya. Bakit? Kasi nung napunta siya ng US, nung time na yun, Exposure niya sa... talaga sabi niya, kaya yan. Kasi dito sa Amerika nga, ang co-op is may drive-thru. Right. Anong year yun? So, kumbaga yun yung isang best example na ano yung magbe-benefit mo out of doon sa travel. meron na kasi siyang bagong baseline or Yes, basis. true. Na oo. nangyari siya or posible siyang mangyari. Kasi nakita niya Nakita ng niya. actual. So, yun yung tapos kung sasabihin naman, napapanood naman sa YouTube yan eh. Doon naman papasok sabi ni Stephen, uy, ganito ba yung hangin dito? Yes. And- Iba pa din, di ba? Yes, and siguro ako naman where I'm coming from, it's not that you will be irresponsible enough to Tama. the point of criminal na yung mentality mo, di ba? Na kaya ako mangungutang kasi inisip ko na ahead of time na hindi ko rin naman to babayaran. Yung mga ganon. Hindi. Andun Tapos ipopost mo, iyayabang mo, tapos yung inutangan mo, andoon, Hindi. nagtutuyo. i-ano mo man lang sana, i-private mo yung Oo, na parang- wag niya makikita. I-block Joke mo lang. muna siya. Joke lang. Post except for. Di ba? Ganon. Pero hindi. Ang sa akin naman siguro, and one thing na na-realize ko rin na, kasi, ito yung part wherein, ba't ba ako, I'm ahead of myself. Sandali, let me clarify everything. One thing na na-realize ko here in my midlife was that my parents sacrificed so much. They worked so hard, pero hindi kasi kasya palagi ang budget. So, the places we've been to are very limited dun lang sa kaya ng budget nila. Okay. And that was the reason na I want to make sure na nung nagtrabaho ako, I want that my first travel outside of this place na limited yung napupuntahan, which is, let's say, NCR or within Luzon, I want to make sure that when I travel, I'm going to bring my parents with me while they can still walk, while they can still Yes. share with me how good it feels for them to be in Boracay, to be in Baguio, to be in these places na ano ma ang feeling mo nung first time mong sumakay ng plane, and she can still comprehend that feeling na hindi ko kasi alam yun eh. Dahil sila, nagsakripisyo sila nung bata ako eh. And they didn't know that. It may have limited, our means as but that shouldn't be a stopper for them to still experience that. And siguro yun yung isang bagay na kahit ipangutang ko gusto ko ako ang unang magsasakay sa iyo sa plane. Kahit ipangutang ko gusto ko makita mo tong lugar na to. Hayaan mo, next time,
mas maganda. Pero sa ngayon, okay na ako na nakasakay ka ng plane kasi once you have taken, a plane ride, whether it's local, it's the same as international. The only difference is the length of hours you're going to spend inside. Pero yung legroom siguro, kung medyo nakakaangat ka ng buhay at sasakay ka sa business or first class, di ba? Pero, yun lang yung yung part na, ipapangutang ko, huwag kang mag-alala ma, ako naman din magbabayad dyan. And, yun lang yung isang bagay na, experience also is the best teacher. Yes, there are so many textbooks, there are a lot of magazines, there are a lot of other materials like the internet wherein you can see, pero iba pa rin yung smell, taste, and feel when you're already there. Yes, true. Yun yung siguro kasama na rin sa sa realization ko, which is you have anything more to add before we finally go to Dogma Talks? Ako siguro talagang +1 ako doon, no? And ako siguro hindi na lang sa sarili ko eh. Kasi nabanggit nga ni Raquel kanina na parang investment siya para sa sarili mo, bago marami kang matututunan, parang ganyan. Kaya lang kasi, ang hugot ko sa travel is, gusto ko kasama yung family talaga. And yun nga din, sabi ko nga nung nag-start tayo, hindi naman kami ganun ka-well off. So, very similar sa'yo, hindi kami ganoon din ka-well travel yung family ko. So, kung ano yung lacking sa akin nung kabataan ko, yun yung something na gusto kong ipa-experience sa mga bata. And then, nung nagpunta, kahit ilang beses na kami nakakapunta ng Boracay, pero iba yung pakiramdam na kapag kasama mo na yung family mo, and makikita mo na masaya sila, nag-i-enjoy sila. So, parang, kahit pagod ka sa back-end na na pagpapak, pagbabudget and everything. Pero yung totoo yun I don't know, siguro bilang mom, cliche siya or something, pero nakita mong masaya sila, nag-enjoy sila, masaya ka din. So, parang nawawala yung pagod mo. So parang sinasabi ni Checo, ang dream destination is not necessarily a place. It's a feeling. Yes, it's a feeling, experience na ninyo na as family. Na parang ma-experience ninyo as a family. So, after all, ang dream destination pala na mas magandang motivation natin is yung destination experience ninyo as family. Right. Yan, na parang talagang yun talaga magli-live on yun sa dumaan man yung panahon. Sa memories. Galing yan! So, Yun parang talaga yun. oo. Tama. Yung sinabi rin ni Checo. Kasi, we can relate dun sa lahat ng mga pinagsasabi natin kanina na it's the experience, di ba? The learnings that we can earn. Pero ang end of the day natin would be who are you with? Yeah. Di ba? Yes. With that particular scenario. So, kasi di ba kahit anong sunset to, nakagandahan ng sunset, pero may plus factor talaga kapag you're with someone, family, or whoever that particular person is. Diba? True. Kasi iba yung sa'yo na, yung pakiramdam na siya. So, yun yung sinasabi natin, diba? It's not about the destination, it's about the journey. Right. Diba? The Yes, journey yes, itself. yes. Na tayo magkakasama, yung friends, family na kinoconsider natin, kung sino man siya, loved ones natin, na magkakasama, yung experience na yun yung pinag-uusapan natin. Tsaka, may dagdag ko lang doon, no? Iba-iba pa rin yung feeling mo. Depende nga sa kasama Totoo. mo. Kasi for example, ilang beses kami nakapunta sa Boracay, nung kami lang nila Raquel, kasama ko si Melo, iba din yung pakiramdam. Correct. Nung tayo magkakasama din, as magkakaibigan, iba rin yung Iba pakiramdam. yun. Iba rin yung pakiramdam pagkasama naman yung family. So Correct. parang kahit ilang beses ka nakarating doon, Iba pa din. iba-ibang, Oo. parang bago pa rin sa pakiramdam mo. Kaya nagugustuhan natin yung lugar. Kasi 'di ba, kaya sabihin natin, 'di ba tayo pare-pareho, Boracay is Boracay, 'di ba? Pero dahil iba't ibang pakiramdam natin na iba-iba yung kasama natin sa Boracay, babalik-balikan ka rin natin si Boracay. Yes. Kasi 'di ba, yun yung kasama natin yung mga taong kasama natin. Going back naman dun sa ating mga planning stage, dito papasok yung pickle jar theory. Sa pickle jar theory, you put The important ones. The mga stones, pebbles, yung kung ano yung pinaka-priority mo, yun yung mga big stones. Tapos minor priorities mo, yung mga pebbles, mga small rocks natin. Okay. Tapos you fill out with your sand or water para ma-fill in yung mga gaps. Gaps, Yung Okay. water or sand para ma-fill in yung mga gaps na yun, sa psychology, that can be explained na yun yung habang ginagawa mo yung mga bagay na planning,
pero dapat nag-e-enjoy ka. Right. Okay. Yun yung dapat kasama siya. So, babalik tayo dun sa kanina natin mga pinag-usapan na dapat ini-enjoy talaga natin. Okay. So, from the planning stage na na-enjoy naman natin, paggawa ng mga GC na na-enjoy natin, yung kung ano ba yung mga gagawin pa natin. Kasi papunta na doon sa destination na yon, mag-reset lahat na, ay, ang saya nung bakasyon na yon. Yes, Kasi yes. from the very start, na-enjoy natin. So, yun yung natin. pinaka-most important na bahagi natin sa ating mga ka-sisters. Right. Yung you enjoy every second, every little moments na what you're doing for the sake of that particular purpose. Okay. That particular emotion na na-enjoy natin kasi whoever is with you, basta na-enjoy mo yung ginagawa mo, kahit pumalpak ang destination natin, Yes. You will still have you that will still level of have fulfillment that and memory, happy. Yeah, diba? happy memory. Yeah. Na-enjoy ko to. Yeah. Yes. So, yun. So, again, sa mga ka-sisters natin, no, ini-encourage talaga natin na mag-travel. Yes, So, go. Travel. as ano natin is, As much as hindi you sa can. yung, As a responsible As traveler. responsible as you can. No, at hindi nagmamatter kung malapit or malayo. Sasakay ng Yes. eroplano or hindi. Hindi. So, Yeah. as ano natin ngayon, yung destination is, yung dream destination It's not really a place, Yes. Tama. but an experience With your The loved journey ones. with your loved ones. Yeah. Yes. Whom you share it with. Correct. Right? Yes. Okay. Live your life with a compass, not by a clock. Parang kinikilig si George. Oo nga, ba't kinikilig si George? Meron siyang dream destination din. Saan ba, George? Hindi yata sana ang tanong, sino? Sino? Ang gustong kasama. Without Yun. Kung sino? Oy, wait lang. Sisters, you just witnessed and heard the voice of the one and only George. Kasi for once in our, recordings, meron na pong mic si George. George, can you say hello to them again? Si Kuya pala. Nag-guess So with that, no, Stephen, abangan ng ating mga ka-sisters dahil aalamin natin kung sino ba ang, hindi saan na. Hindi saan. Pakakabangan natin yan. Yes. So, Ah. yes. Ano pa bang gusto niyo malaman kay George aside from hearing his voice, di ba? So, pero before that, we're already ran out of time. But thank you so much for staying with us. And I hope you were able to have a better perspective moving forward doon sa... Backpack or backpack. Yes, pili na lang kayo, backpack or backpain, di ba? Bangan nyo na lang kung kasama namin kayo sa GC. Baka mag-create kami bigla ng GC. But for now, thank you so much. Please continue to like, follow, and share our page. And thank you so much, sisters. Basta we have our ano yun? Facebook. Facebook. We also have our Spotify, YouTube, Spotify. May TikTok din tayo. Right? Yes, diba? meron. So we also have our TikTok. So please continue to like, follow, and share. We miss you, Julie. Judy, gising na. Nasa ano pa siya, dream destination na. Yeah. Anyway. Okay, So, bye, bye-bye mga everyone. ka-sisters. See you next episode. See ya.